Totoo po ba na ang tao pag namatay na wala na pong alam? Kaya ko po to tinatanong kasi po, kailan lang po namatay po yung tatay ko. Yung isa po pong anak, nakikita at nakakausap niya po ito. Sa tingin niyo po ba, posible po ba yun? At pangalawa ko pong tanong, totoo po ba na may mga taong merong third eye? Marami po kasi ako nagkakaibigang nagsasabing meron po nito. Ayun lang po, salamat po. Tais 9 ng Apokalipsis. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumakanina. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal. At sa kanila'y sinabi na magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. Yung palang mga taong matutuwid, namatay dahil sa salita ng Diyos, pagsunod sa Diyos, ang kanilang kaluluwa nandoon nagpapahinga sa ilalim ng altar sa langit. Naghihintay sila ng panahon para mabuhay maguli ang mga patay, yung tinatawag na resurrection. Pero pag ang tao naman ay masamang tao, ang kanyang espiritu ay kukulong sa bilangguan. Naghihintay din ng paghuhukom o ng last judgment. Basahin natin ang 3:18 ng unang Pedro. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu, na yan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, na ng unang panahon ay mga suwail. Nung mamatay ang Panginoon sa Kristo, yung katawan niya namatay, nakalibing. Pero yung kanyang espiritu pumunta sa mga espiritong nasa bilangguan. Yung mga espiritu na yun na nakabilanggo, yun ang mga ng unang panahon ng wika ay mga suwail nung panahong una hanggang sa panahon ni Noe. So yung mga taong suwail, pag namamatay, ang espiritu nila ibinibilanggo. Parang yung mga kriminal na nahuhuli, binibilanggo, no? Tapos maghihintay ng hatol ng husgado. Ganon din yung mga taong masama, yung kanilang espiritu, pag namatay sila, binibilanggo yun. Maghihintay sila ng araw ng paghukom. So buhay sila na yung espiritu nila nakakamalay, kaya pinuntahan nga ni Kristo, nangaral siya sa mga espiritong yaon na nasa bilangguan. Nung namatay ang laman ni Kristo, pumunta siya ron sa bilangguan nila, nangaral siya ron. Pero pag ang tao matuwid, yung kanyang kaluluwa, espiritu, dadalhin doon sa altar. Magpapahinga sila doon sa altar sa langit. Hihintayin din ang paghukom. Yan ang dalawang nangyayari sa dalawang klase ng tao. Taong matuwid ang kanyang kaluluwa, ang espiritu niya pupunta sa altar ng Diyos sa langit, sa ilalim ng altar. Yun naman ang mga taong masasama, ang kanilang espiritu ay ibibilanggo samantalang naghihintay ng paghukom. Ngayon, namatay ang tatay mo. Sabi mo, yung anak mo may nakikita at nakakausap. Totoo ba yon? Maaaring totoo, pero hindi ang tatay mo ang nakakausap ng anak mo. Kasi may mga espiritu ng demonyo na nandadaya sa tao. Nagpapanggap sila na sila yung pumanaw na lolo mo, lola mo, kakausapin ka para iligaw ka. Kaya bawal ng Diyos yan yung makipag-usap ka sa mga espiritu, kasi baka ang matiyempuhan mo, espiritu ng demonyo. Basahin natin ang Deuteronomio 18:10, kapatid na Daniel. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kaniyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Bawal ng Diyos yan. Sasangguni ka sa mga espiritu, sasangguni ka sa mga patay. Kasi, pagkakausapin mo yung patay, hindi mismo yung patay ang magsasalita. Masamang espiritu ng demonyo ang magsasalita sa'yo para iligaw ka. Magpapanggap siya na siya yung lolo mo, yung lola mo, o siya yung kung sino man yung mahal mo sa buhay. Magpapanggap yun, yung masamang espiritu. Kaya bawal ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya na maniwala
sa mga engkantador, sa mga nagsisipagsangguni sa masamang espiritu, o yung mga mahiko, o yung mga sumasangguni sa mga patay. Ang gumagawa nito, karumal-dumal sa Panginoon Diyos, ang sabi ng Biblia. Kapatid, ingatan mo yung iyong anak at baka ang anak mo ay maging biktima niyang masasamang espiritu na yan. At ang masasabi ko, hindi yung tatay mo ang nakakausap ng anak mo. Kung naniniwala ka sa Biblia, yung tatay mo nagpapahinga siya. Nagpapahinga. Ang kanyang katawan, wala nang malay. Nasa libingan na. Yung kanyang espiritu, kung siya'y matuwid na tao, yung kanyang kaluluwa nandoon sa langit, doon sa ilalim ng altar. Kung siya naman ay hindi mabuting tao, yung kanyang espiritu nakabilanggo. Hindi pwedeng makausap ng anak mo yon. Kaya bawal ng Diyos ang sumangguni sa patay, kasi pagsasamantalahan kayo ng masasamang espiritu, sila ang magpapakunwari na tatay mo o kaya nanay mo, yun ang mangyayari. Kaya bawal ng Diyos yan. Ito pa po, isa pang... Marami po akong nakakausap na iba-ibang relihiyon. Ngunit ang saksi ni Jehovah ang nag-iwan sa aking isip ng katanungan. Dahil ang sabi nila, ang mamanahin daw nila ay lupa. At ang makakasama nila ay si Moises at si Abraham. At kinuha nila ang talata sa Mateo. Hindi ko lang alam ang bersikulo na mapalad daw ang aba at mamanahin ang lupa. Ganon din, kinuha nila ang talata sa Apokalipsis, na bumababa ang Jerusalem at sa langit at sila raw ay kabilang doon sa tatahan. Brother Eli, ito po ay hindi ko katanungan, kundi katanungan ng mga saksi ni Jehovah. Kung ang paniniwala daw po natin na tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, nakasama ng Panginoong Hesukristo, ano daw po ang gagawin natin sa langit? Ito po ang tanong nila sa akin na nais kong sagutin ninyo para sa amin. Ano ang gagawin sa langit? Kasi ang paniwala nila, sila raw dito sa lupa. Ang sabi po kasi sa Mateo Kapitulo 5 ay ganito, pakinggan nyo. Mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ayun, ang maaamo mapapalad, mamanahin nila ang lupa. Tanong, alin lupa? Nung mabasa ng saksi ni Jehovah, mamanahin ang lupa, ito raw yun. Ano? Ito raw. Hindi yung totoo yun. Kasi itong lupang ito, susunugin. Pakinggan nyo, sa 2 Pedro 3, Tatapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam nakasabay ng malaking ugong,
at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Hindi masusunog. Itong lupa at pati gawang nasa lupa. Ano naman sabi? Ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa. Ayun. Susunugin ito, pero ayon ay ka sa kanyang pangako, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa. Pagka sinasabi hinihintay, ito ba yon? Ito yung mga saksi ni Jehovah, hindi ginagamit ang utak ng mga pastor. Naghihintay. Ito na pala yun. Ba't hinihintay pa? Ayan na. Kaya hinihintay, wala pa. Di ba? Bakit? Pakinggan nyo. Sa 65 ng Isaiah. Sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa. Ayon. Lumilikha ang Diyos ng mga bagong langit at ng bagong lupa. Bakit? Kasi itong dating langit at dating lupa, masusunog ito Papalitan ito ng Diyos. Kaya nung sabihin ni Jesus, mapalad ang maaamo, mamanahin nila ang lupa, hindi ito yun. Alin yung mamanahin? Pakinggan nyo, 25:32 ni Mateo. Kung magkagay sasabihin ng hari, sana nga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo. Alin ang mamanahin? Tama na. Hali kayo. Mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo. Alin? Tuloy. Ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Hindi ito sanlibutan ang mamanahin mo. May kahariang nakahanda sa inyo, buhat pa ng itatag ang sanlibutan. Hindi ito. Asan yun? Yung mamanahin na yun, asan? 11. Pakinggan nyo sa Hebreo. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain, sa makatwid bagay ang sa langit. Kita nyo, may lupaing manggagaling sa langit. Yun ang ninanasa ng mga tunay na lingkod ng Diyos. Nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain. Kailan ho ba ginagamit yung salitang lalong magaling? Comparison yun Kaya sinasabing lalong magaling na lupain kasi may dating lupa, pero meron pang mas magaling dyan. Yun naman yung manggagaling sa langit. Yun po ang mamanahin ng maaamo. Ngayon, kung ang gusto ng saksi niyo, mamanahin nila ito, o di pagpalayanan natin sa kanila, susunugin naman yan Sabi sa Biblia. Salamat po. Kung ikaw po ay mabuting tao, yung kaluluwa mo pupunta doon sa dambana ng Diyos sa langit. Apokalipsis 6:9. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumakanila. Nang buksan niya ang ikalimang tatak, sabi ni Juan, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. Yung mga kaluluwa ng mga pinatay na mga taong matutuwid, nandun sa ilalim ng dambana ng altar sa langit at nagpapahinga pa sila doon. Pero yung mga tao pong masasama, pagka po sila namatay, ang kanilang kaluluwa, pati yung espiritu nila, nakakulong sa isang bilangguan. Basahin natin ang 3. Na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Meron palang mga taong suwail nung mga araw ni Noe. Nung sila'y mamatay sa baha, yung kanilang espiritu ikinulong ng Diyos sa isang kulungan. Yung mabuting tao napupunta sa dambana ng Diyos sa langit, nagpapahinga sila ron. Masasamang tao naman, kinukulong naman sa isang kulungan.